Si Lahis. Hi, good day listeners, lagi akong nagbabasa ng mga bagong stories dito at lagi ko rin itong inaabangan. View, I am Jet from Cavite, 19 years old, kasalukuyang estudyante ng isang prestihiyosong universidad sa aming lugar, may katangkarang meho chubby, fair skin at singkit. First time kong magbahagi ng aking unang kwento, so let me start. Namulat ako sa sex nung 16 years old pa lamang ako nangyari ito taong June 2008. Hindi ko alam na magagawa ko yung bagay na ito dahil aminin ko man na malabag akong tao pero takot ako sa mga bagay na ganito. So sisimulan ko na, nakilala ko si Renz, isang dancer sa lugar namin, hindi kagwapuhan, hindi macho pero malaman pero mabait at magaling, mula sa isang kaibigan, ibinigay niya yung no, ni Renz sakin at sinabi sakin ng kaibigan ko na i-text ko raw then tinext ko naman, maya-maya nag-reply sakin ng, who you, hi I'm Candy, nireply ko at nagulat ako sa naging reply niya, bakla ka ba? Okay lang naman sakin makipag-text sakin kahit bakla ka Then sinabi ko, hindi ako bakla, si Lahis lang ako. Bigla siyang nag-reply na, ano ba trip mo? At yun na nga habang sa napunta kami sa usapang sex, tinanong niya ako kung may experience na raw ba ako, sabi ko naman wala pa tas tinanong niya ulit ako na kung gusto ko daw i-treat. Syempre ako naman itong si excited kaya oo ako kahit kinakabahan ako tas niyaya niya akong magkita kami nung kinabukasan umaga palang na tanong niya ako kung may bala daw ba akong M2M hindi ko siya magets kasi hindi ko pa alam yung mentamen na sinasabi niya kaya sabi ko wala tapos tinahapunan nagpa siya kaming magkita sa isang gasolinahan malapit sa amin at dinayo niya pa ako at ayun na nga, nagkita kami kabado ako tas niyaya niya ako sa isang lugar na kung saan ay pribado pero may mang ilang tao, nag-usap kami tas tinanong niya ako kung pwede daw ba sa pwesto namin, sabi ko naman hindi kasi nga may mga tao at meho maliwanag pa. Tas tinanong niya ako kung alam akong ibang lugar, tas sabi ko wala, kaya ayon walang nangyari sa unang pagkikita namin at nagpasya na siyang umuwi, meho nalungkot ako sa isip-isip ko pagkakataon ko na bakit nawala pa mas mahigit. Mas mababa, nang makauwi siya tinext niya ako na next time na lang daw at nabuhay naman ako ng loob, smiley face, walang araw na hindi niya ako tinatanong na pwede na daw ba at ako naman ay naghahanap ng lugar na pwede naming pagpwestuhan hanggang sa dumating yung araw na nakakita ako ng papwestuhan. Tanghaling tapat Sabado, niyaya ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa isang handaan dahil ikinasal ang pinsan ng aking kaibigan mga bandang hapon nag-text kami ni Renz at nangamusta siya at ayon na nga tinanong ko kung may papwestuhan na kami sinabi ko oo. Tas nagpa siya kaming magkita noon ng kinagabihan edi pumayag naman ako tas mga bandang magpa 5 na ng hapon kami nagsipag-uwi at niyaya ulit ako ng isa ko pang kaibigan sa isang handaan edi punta naman kami text lang kami ng text ni Renz dahil di pa rin naman siya pwede ng mga oras na iyon dahil may performance sila nung araw na yun kaya sumama muna ako, mga bandang alas 7:30 umuwi na kami dahil di rin naman ako nagiinom kaya umuwi na ako, nung makauwi ako dali-dali naman akong naglinis ng katawan at dahil sa sobrang kaba at excitement ko talagang nagpabango ako kahit meho pagod ako pagkatapos kong magbihis pahinga lang ng konti habang nag-aantay. Mga pasado 9 ng gabi nag-text siya sa akin na tapos na raw yung performance nila kaya ako naman meho na excite talaga ng sobra at yun na nga malapit na raw siya dali-dali naman akong pumunta dun sa pinagkitaan namin nung una. Tas inikat ko siya sa lugar namin dahil nung mga oras na iyon ang lakas ng kabog ng dibdib ko hanggang sa nadala ko na siya sa isang bahay na walang tao dahil nasa bakasyon ang may-ari nito na malapit sa aming bahay, ayun na nga, meho masikip yung lugar na napwestuhan namin kasi likod bahay lang naman to, ako sobrang kaba hindi ko alam ang gagawin hanggang sa nakita ko na lang na nilatag niya yung kumot na nakasampay at naghubad na siya ng kanyang pangitaas at pantalon itinira niya ang kanyang brief, kabado pa rin ako. Tas pinapwesto niya ako sa tabi niya at inihubad ang aking pangitaas tas sabi ko hindi ako marunong bumalik dahil nga never pa akong nakakahalik noon tas sabi niya tuturuan niya daw ako gawin ko lang daw yung mga gagawin niya at biglang lumapit siya na meho umurong ako sabi niya sakin relax lang, tumungo lang ako at hinalikan niya ako habang nililikot niya ang kanyang dila sa loob ng aking dibdib habang hinihimas niya ang aking alaga at dahil ayaw kong maghuban ng pangbaba hindi niya na ako pinilit pa at tuloy lang siya sa paghalik sa akin.
Meow saglit lang ang aming halikan dahil hinalikan niya na ako sa leeg pababa sa dibdib ko nilaro-laro niya ang aking nipples at sarap na sarap ako sa ginagawa niya tapos sinabi niya sa akin na ako naman ang gumawa ng ganun sa kanya dahil wala akong alam sa ganun kaya Meow hindi ako sanay kaya hindi rin nagtagal yung pagro-romance ako sa kanya, tumayo siya bigla at tinanggal ang natitirang takip sa kanyang katawan tumambad sa akin ang kanyang titi na hindi naman kalakihan kumabaga pang tipikal na Pinoy na sukat at yung bulbul niya na Meow makapal. Hihihi lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko tas bigla kong hinawakan at sinimulang Jacqueline tapos nung sinabi niya sa akin na chupin ko na edi sinubo ko ng konti yung titi niya Meow nas ayad yung ngipin ko kaya sinabihan niya ako na wag ko raw isayad. Ginawa kong lollipop ang titi niya kahit amoy lalaki ito dahil sa pinaghalong pawis at kulog. Meow nasusuka ako sa amoy pero go pa rin ako. Nasasarapan ako sa ginagawa ko at Meow nadidip throat ko siya hanggang sa naririnig ko siya na naungol ng mahina dahil nga baka may makar in-examine, tas maya-maya pa ay sinabi niya sa akin na humawak daw ako sa kanyang puwet. Ginawa ko naman at hinawakan niya ako sa ulo sabay sabi niya sa akin na relax ka lang ha bigla siyang kumandi at sa bibig ko, masukas-suka ako dahil sa sumasagad ako sa bulbul niya ilang ulit niyang kinantot yung bibig ko kahit Meow nilalaban ko yung pagkantot niya hindi ko magawang kumawala sa kanyang pagkakahawak sa akin sa ulo tas maya-maya itinigil niya at hinalikan ulit ako at umupo kami tas yumuko ulit ako para isubo ang kanyang titi. At nang malapit na siyang labasan iniluwa niya sa akin mismo yung kanyang titi at pinajakol niya sa akin habang hinahalikan niya ako tas naramdaman ko na lang na may mainit na likido sa aking palad tas parang first time ko makahawak ng tamod ng ibang tao parang gusto ko tikman tas sinabi niya sa akin na wag madumi raw yun tas nung aktong jajakulan ko sana siya gamit yung tamod niya bigla siyang tumayo at nagpunas at nagbihis, sa isip-isip ko ganun lang yun. Nabitin ako pero wala akong nagawa kundi hayaan siya at nang makapagbihis kami saka kami umalis sa pinagpwestuhan namin at nang makalabas kami inihatid ko siya sa sakayan ng may kaba at saya dahil sa aking naranasan. Hindi man ako aktibong manunulat pero sana nasiyahan kayo sa aking unang kwento. Hanggang sa muli.